Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. To all the ladies, join us here at It's a Girl Thing. And now, here are our girls. Maya Paoras, kakaluguran, ang makiramdam, kareng-karelang radyo, at manalbegi katamong online live streaming. Aldo Sabado, taranat, may pagkwentuhang pasibayo, kiniking radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Pisabihan tampoy miya liwang bagay, napaka-relate lareng babae, pinini po, ing. It's a girl thing. Sabi ko na co-host eh. Kailangan naman dagdagan ng mic dito. Kaya may po yung Miss Jo. V, and of course, later, papakilala Oh, may natin. mga friends po mga tayo. kakulay kong sister. Co-host. Yung bago natin co-host. Pakilala natin. Ma'am Jo, parang ikaw yung guest eh. Oo nga. Sorry. Special guest. Oo nga. Last week, very special episode. Ay, talaga naman. Kilig na kilig sa si V. Ay, baka akala po nila lalaki yung guest. Hindi, syempre po, masayang-masaya kami, tayo. Pero syempre, pinaka ako. Kasi finally, si Miss Tony po, in person natin nakasama dito. Kasi madalas, lagi po pala via Zoom siya kasi nasa Dubai. Pero umuwi ng Pilipinas. So, nag-usap kami, ganyan na. Hindi na ako nakagalan sa TV. Fun na fun. Siyempre, paano kung hindi magiging fun? Basta ang usapan ba naman, Adulting 201. Siyempre, target audience po, lalayo pa ba tayo? Ako na yun. Pero siyempre, ang na-share po sa inyo last week ay about switching paths, you know. Kailan ba malalaman na it's time to switch career paths? Siyempre, medyo... Magko-co-host ka ng radio show, gano'n. Ay, oo nga. No? Pero yun po, na-share ni Miss Tony na nung panahon po ninyo, on the average, 7 to 10 times ka daw mag-change ng career before reaching the age of 40. And that's normal. Sabi nga po niya ngayon, mga kabataan, parang mas madalas nagpapalit ng career. Pero syempre, hindi naman daw po masama yun. Gusto ko yung nag-ano pa siya ng visuals. Gamit na gamit po yung mga clearbook na to. No? Kasi na-mention po niya yung parang 3 basic na meron kang what you're good at, what you want to do, and the job na magpe-pay sa'yo. Syempre, madalang lang naman daw po talaga mag-overlap yung 3 yan. Na parang, paano mo mahahanap yung middle ground? May nagre-react. Pero may mga tumatako dito. Totoo naman po, di ba? Parang sobrang dalang na mag-overlap yung 3 yun na, syempre, kailangan mahalaga yung masaya ka, fulfilled ka. And syempre, bilang ang topic po natin, paano mo malalaman na it's time to switch career path. Syempre, may mga telltale signs daw po. Una na dyan yung when you're no longer fulfilled. Hindi naman po exactly
you're no longer happy. But yung, teka may kodi ko ako dyan, baka hindi ko masama na maayos. Sayang naman yung mga kwento ni Miss Tony. Baka hindi na ako bigyan ng pasalubong pagbalik niya. Pero yun nga po, when you're not happy anymore, or kumbaga parang there's no longer the drive to come to find fulfillment at work. Na-mention din po yung mga hygiene factors. Yun yung mga dissatisfiers. Pag marami ka na mga, may checklist ka na, di ba? Yeah, Parang, oo. oh my God, ito na ba yun? Pero, yun po yung una, yung nga sample, parang Sunday pa lang, stressed ka na. Kasi, takot ka. Ay, naku, may kasi. Bakit sila tumatango? Sunday pa lang nag-heartburn ka na, di ba? Ako lang po yung masaya ngayon pag Sunday kasi day off ko po yung Monday. Kaya medyo magaan po ang pakiramdam ko pag Sunday. Hindi po Kasi ako... day off mo Monday. Oo, yun lang po. Kasi pag Monday, mabigat na yung pakiramdam ko. Doble. At pangalawa naman po, yung you feel stunted or there's no growth. Hindi naman po ibig sabihin usapang sweldo lang or promotion. Pero yun yung parang nothing new to learn for you doon, or parang you've exhausted na daw what's available to learn in that company. So, parang napiga mo na ba lahat ng pwedeng gawin doon? Lahat ba ng kape na sang kape? Di ba? Parang gano'n po. Pero sabi nga po ni Miss Tony, yung dalawang factors na yon or yung dalawang signs, manageable pa. Kasi minsan may mga katrabaho naman tayo na nagiging rason, ba't ka pumapasok? No? Di ba? Yung mga ganun. Potero ko, di na nakapalang kape, panining kaobra mo. Salamat sa mga Matula. nagdadala Di ng ba? kape para sa akin. Nagpaparinig lang po ulit ako para dun Maraming sa salamat. kape nyo, yung pantry ninyo, di ba? Oo. Pero yung pangatlo po na telltale sign, if you no longer feel your values align with the principles and values of the company. Di ba Mga po? deal breakers yan. Deal breaker. Medyo mabigat na yun. Kaya nga, pag may mga ganyang bagay daw po, never say yes if you don't want to. Always start with the no. Ngayon, mas mahirap po kasi Primeranda. paasahin mo. Di ba? May tama ka dyan, Miss Tony. Napag-ganun po ako. Kasi, mas mabigat nga naman yung yes ka ng yes, hindi mo naman nadadeliver na maayos. Yung mga dapat trabaho yun. Siyempre, na rin po dyan yung quality ng work, di ba? Kung yung mga ganyan. Kaya nga po, para sa atin, sa mga nagbabalak dyan or something, the sky's the limit if you do not make the sky smaller than it is. Parang, ginugel ko pa. Ginugel ko pa. Hindi, joke lang po. Pero, kumbaga, di ba, ang meaning nga naman po nun, sky's the limit. Lahat ng pwede mo ma-achieve. Wala limitation yan. Unless, ikaw mismo yung magka-create ng limitation para sa sarili mo. Hindi liliit yung skies mo. Di ba? Kaya nga may mga reminders po. Kapag andun na daw kayo sa puntong pinag-iisipan nyo na talaga or gustong-gusto nyo na mag-switch ng career or lumipat ng kumpanya, ganon. Unang-una, syempre, you have to pray on it. Everything, kailangan pinagdadasal po natin. Pangalawa, you take care of your support system. Syempre, kailangan po may mga malakas tayong backers. Hindi naman backers sa trabaho, pero kumbaga yung mga tao susuporta sa'yo at meron kang mapagsasabihan, di ba? Lalo na po kung marami tayong rant na gustong ilabas, mas nakakagaan po. And kapag kamahal ka rin ng mga taong yun, kasi nga, mag-a-align kayo. Kaya yun po yung lastly, make sure that the people who love you are aligned with you. Kumbaga, suportado ka nila. Di ba? Kaya, make sure na kapag ka nandiyan na po tayo sa puntong yun, as long as your dreams and your vision fuel you, there is always a road for those who are brave enough to make it. Go lang ng go. Paglabas po, sabi niya, good luck. Sabi niya, parang ako yung Good luck natakot. mag-isip. Good luck, Oo, di ba? oo. Tsaka wag Malay niyo mo. wag tayong panghinaan ng loob kung iniisip natin na yung mga small, ito po yung pinaka nagustuhan ko, yung mga small skills na natututunan natin sa mga current work natin or sa mga career na pinagja-jumpan natin, na iniisip natin hindi natin magagamit mga yan. Nagkakamali po tayo dyan dahil when the time comes, magagamit po yan na doon mo makikita na pag pinagsama-sama yung mga yan, mas marireach mo yung mga dreams, yung goals mo. Kaya, thank you, Miss Tony. See you again soon. And of course, we're grateful do sa Yes mga po. previous office work, offices and work na ginawa Ilan kasi natin. yung sabi ni Miss Tony, sa kanya po nasa 20 na mabubuo na yun. 20.5 po siya ngayon. Malam na mabuong 21. Kaya ako po nakakadalawang lipa pa lang. Tatlo. Siya. So, Hindi ko ma-reach. wag tayong panghinaan if you feel like we're not in the right place. No. Totoo po Meron yan. pa dyan. Madami pang career. I changed career at 30.
Really? Oo. to be in this career? Actually, ito po surprise. Ito surprise to. Surprise lahat. Diba? Lahat po kami nagulat. Ano paiba-iba kasi, and then you will develop as a person kasi. So, parang hindi na to yung fit, no? And then, you evolve. Yun nga, sky's the limit. Akala mo, sino magsasabi maghaharap ako ng mic? Mahihain ako nun, di ba? Ay, parang... Ay, tumawa sila. Kami naman doon. noon po, diba? no? Noon, mahihain. And then, Ma'am Jo, sabi nga pag-usapan ni na po Tony, natin yung oo. topic. Ayaw talaga pumayag. Ayun. Pero ngayon pa excited kami, lalo na tomorrow is a special day for Yes. women. And Yes. so, For today's episode, dahil alam naman siguro nating lahat kung anong meron bukas, sana po hindi po hindi natin nakalimutan. nakakalimutan na every second Sunday actually of nakalimutan natin kasi medyo. kasi last year we had an early Apo, actually reminder. meron po. no? Pero ito, for everyone po, huwag nating kakalimutan. Once a year lang naman talaga yung may Yes. pag-grit-grit tayo ng ganyan, di ba? Kaya pag-uusapan natin ang buhay ng mga maladarna sa buhay natin, ang mga superhero na wala namang kapa, pero ang pagliligtas sa atin ay kayang-kaya. Naniniwala ako na lahat tayo ay may mga kwento tungkol sa ating mga nanay. Yung mga alaala, mga aral, at syempre yung mga moments na hindi natin malilimutan. Pero paano nga ba nagbabago o nananatili ang pagiging ina mula noon hanggang ngayon? Kasama natin ngayon ang ating sisters at best. Parang medyo iba-ibang generations to, di ba? Parang, wow! At syempre, Love may it. full-time mothers din po at full-time daughter. Yay! May kasama Yay. ako. Na may dalang kani-kanyang parenting style, hugot at kalokohan. Ay, kwento about seasons of motherhood o motherhood through the years. We will be mothering so much today with Ma'am Mary Ann Vicentina, Miss Marie Liza Rodriguez, and Attorney Rim Prudencio. Mga friends po natin from Sir Optimus International of Pampanga. Welcome po! Papag-greet muna natin yung bago nating co-host. Nako, baka magustuhan ko to. Very happy. Paras po tayo mahihain din ako. Kaya lang, nung naging mami na ako, parang dun ko na hindi pala. Oo. Hello po sa inyo lahat. Ayan. And of course, si Ma'am Mary Ann. Yan. Hi, hello. Closer po. Hi, hello. Naririnig na ba ako? So, magandang hapon sa lahat ho ng mga mothers, mommy. Araw natin bukas, so day of bukas. Sana totoo day off bukas. Naku, and may daughter. Ay, meron din pong daughter. Hindi may daughter. Baka na may anak ako. Hello, good afternoon. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers, titas, and grandmothers. Happy Mother's Day in advance. Bukas na yan. And of course, kay Mami Amorao. Ay, hi ma. Amping Loding and the sisters. Hello. Miss Tony, happy Mother's Day. Diba? Kwentong motherhood. Yes, Kwento kwentong natin motherhood. today. Siguro, mamaya tatanungin natin sila best Mother's Day gift ever. Meron na akong probably. pauna sagot kanina. Oo, may Gusto mga ko- oo. Kahit lumabas ako kanina, narinig ko eh. Makapulon man lang. Ayan. Nakakatakot yung gusto niya. Oo. Syempre, hindi ko alam kung natanong natin si Miss Marinoy. Mga self-care Oo nga po, habits, ang yes, dami we niyo did, kasi no? nun. Sorry Yes, po, we wala did. po ako nun. Usually po, nakikibarkada na kami. Sa mga bagong barkada po natin dito, hindi po wala pong pwede palampasin. We always ask, paano po yung inyong self-care habits? Kasi tayo po ay nag-advocate ng self-care and Especially self-love. mothers. Me time, yung mga ginagawa nyo para alagaan ang sarili. Unahin Mauna natin. yung baby. Attorney, eto busy to eh. Oh. Self-care habits. Self-care habits, number 1, take care of your health. How? Sleep. Ayan, tulog talaga, no? Siguro since it's my first year of working, mas na-value ko yung sleep. Before kasi, as a law student, kaya magpuyat. Oo. Pero ngayon, dahil nag-work na ako, right after office hours, natutulog na ako. Like, mas na-regulate yung body clock ko. Then thereafter, kumain ng mabuti, vitamins,
try to work out as much as possible. Then, May keyword naman si attorney. Try. kasi nga hindi ko rin nagagawa, kaya try. And I think yung pinaka-importante dyan is to always be happy. Yun, no? Yun. Ano ba So, sabi ni Ma'am? Find happiness, find joy always. So, how do I do that? Kapag umuwi yung parents ko, yung mom ko, I always spend time with them. Yun. Priorities, no? Oh. From SI din. Oh, si Ma'am ano? Ma'am Corinne. Korean. Oh, bawal. Magbusit. Kailangan nakangiti. Oh. Tapos ko na doon. Bawal magbusin. Yung pag-isip pa lang daw ng umaga, kailangan. Happy na. Happy na. Oh, tapos, it follows no? It follows pag masaya. Siyempre, hindi natin palalampasin. Si Ma'am, Mary Ann. Syempre po, ang senior sa inyong lahat. So medyo, na to, from experience tried and na tested. talaga. So parang, as we age, especially when we reach this stage, the double citizenship, Yeah! you really realize, it's really, really very true. Hindi na pwedeng i-contest. Health is wealth. But how do you remain healthy? The question is, like as Attorney Reen said, kahit na yung aming sis, it's anchored on, ika magbuisit. Kagising mo pa, may lina ka. Tsaka pare katutwa. Oo. So, isama na natin doon sa listahan natin. Kila is life. Matulog. At, Para eka talaga magbuisit. tutwa. Eka Oo. magbuisit. But the first thing that you do when you wake up is really, be grateful. Be grateful. Say your prayers of gratitude. Kasi talagang pasasalamatan mo talaga na buhay ka pa. Lalo na kami na nandito na sa final leg ng uy, aming final marathon. naman. ang tatay ko nga nagdadasal hanggang 100 daw. Pag akyat mo kasi ng double citizenship, Yes. parang running your last lap. Oh, para ma-enjoy niyo po yung senior citizen discount. Kailangan pahabain ng buhay. Kaya talagang learn to always smile and love yourself. You have to be yourself's best friend. Yeah, that's something I've been learning lately. You are your, sabi, one true love. Ayan, sarili mo talaga. You have to be yourself's best friend. Kaya kanina nakikinig ako dun sa mga shifting careers ni ma'am. Parang dun lang ako sa isa nag-agree. When you are no longer, you find yourself no longer aligned with the values, exit ka na. Pero yung hanggat hindi pa yung learning new things, you can always find new things to learn as long as you love what you're doing. So you will still grow. Kaya lang pag hindi naangkla yung values, ibang usapan yun. Yan lang Mga yung deal breaker talaga yan. Yung araw-araw parang hindi kayo magkasundo ng mga Yes, kausap. yes, But what yung direction. And so, Pero Bak- in meron everyday natin- life, ngiti lang talaga. Tingnan mo yung hanggang di ka nakakalipat. Hanggang di ka kalilipat, di ka pa magbuisit. Love your job muna. Bagay ka pa man nung kapalit. Ang buskino ka rin ka, may ka pa rin. Yes. So, happy lang. Kasi minsan, it takes you, it takes you a mile. No? May jump start yung araw mo agad pag, yan. So, Kila is life. Tulog. Tulog pa rin na nangunguna. Mag-buisit. Pero matinding contender yung ka mag-buisit. Paborito mo yan talaga. Doon ako natatamaan. Alam mo, kasi ngayon nakakatulog na ako. Yes. Mga kwentong motherhood at bakit Ella po kailangan mag-buisit ding nanay. Kaya mag-invite na V. Luguran! Mama ka man, no? Ali, syempre, ing episode ay ni pareha po kaya kayo agkatanda kayo po. Magyabe, king kaya katamong kwentuhan, nung ating kayo po puring ikutang, o puring i-share kwento, malyari pong i-comment, king kaya katamong live niya, eta po kakalingwa mag-like, share and subscribe ka rin kaya katamong Facebook page at YouTube channel. Ing kaya katamong pong YouTube channel, ASF Radio Station 91.9 FM or go to www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. At syempre po yung Malagondiling Pantananoy Buklating Kakatamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM, or go to www.facebook.com/ASF
facebook.com/official.asfradio. Kung mag-share yun, po yung kaya katamong link. Banta mas marakaltang po akaya beking kwentuhan. You can also support our radio station by your advertisements. You may send in your inquiries at asf.radio.nktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. Para po kalim bisa mag-donate anting lugod at support king radyo ng Arkidiocese Tamo, malyariyo pong ipadala ka rin kakatamong donation platforms ang mayakit king kakatamong Facebook live streaming. King kakatamong pong GCash account number 0905-319-4871 ang makilagin Joseph Mary Bakay. Pagkipadala na po yung kakayung confirmation receipt king email ang may banggit na din, panadin na kayo pong official receipt ng kakayong donasyon. Dakal pong dakal as salamat. At bayo tayo po umpisa ng kaya katamong kwentuhan, palabasan talapang po ding mapila na pagganaka at pakiramdaman ing metong kanta. Masaya po to. Samahan nyo kami. Magbalik ya pa ing It's a Girl Thing! Kada 3 taon, ang bawat Pilipinong botante ay nasa pantay na katayuan. Ito ang oras kung kailan natin hawak ang kapangyarihang mamili ng mabubuting pinuno. Higit pa sa ating mga mamayan, tayo rin ay tagapangalaga ng nilikha ng Diyos. Alam mo ba na nawawalan ang Pilipinas ng humigit kumulang 47,000 hektarya ng kagubatan bawat taon? Kailangan natin ng mga pinunong magpoprotekta sa ating likas na yaman at lalaban sa epekto ng climate change. Kapag bumuto tayo ng may integridad, hindi lamang tayo ang nagiging mabubuting mamamayan, kundi mabubuting alagad din ng Diyos. Bumoto para sa kinabukasan. Bumoto
sa Girl Thing. Yabay po Miss Jo. And our sister sa best, our new co-host, Miss Marilisa. Ayan. Ma'am Mary Ann, Hello. and Attorney Ree. Yuhu. Usapan po Kwentong. natin kwentong motherhood. Motherhood. Kasi nga naman po, Mother's Day. Mother's Day. On lookout. Tapos. Wow, patakalinguan nyo po. Bukas na po Kami po ito. yung reminder ninyo. Kahit medyo kami rin po yung nakalimot. Dahil sa sobrang saya ng kwento last week. Kasi last year, I saw the old one. Kasama natin si Miss Paula last year, diba? Reminding everyone po. Tomorrow, bigyan natin ng magandang araw po ang mga nanay. Diba? Kanina tinatanong namin po sila, favorite Mother's Day gift? Si Miss Marie, oo. Lalayo pa ba tayo sa co-host Para natin? malaman na po ng mga tao, ano yung narinig ko kasi. Ayan. Hindi, iniisip ko nga, kasi parang ngayong gift, yun talaga yung big, niya sa akin, kasi ilang years na niyang pre-namis yun. So, ngayon niya binigay. May kasingil ka? Nasabay lang talaga ng Mother's Day, di ba? Actually, anniversary and year, na yun. Oo. Siya hindi na ako... Pang 5 taon na to. Hindi na ako humihingi talaga ng gift. Oo. Siya kasi yung madalas magbigay. Hindi ako, even yung mga bags ko, shoes, siya. So, hindi mo kailangan ng hingin. Hindi, Oo. siya talaga. Hindi kasi ako mahilig Very mamili. lucky. Sana all at Oh, yan, your hi friends. sa aking papi. Very good cook. Very supportive, very yung gift loving. niya ngayon sa akin yun nga, which is yung kitchen na dati ko pang hinihiling. Oo. Kasi kailangan mas malaki na ngayon. Mas maluwag. Sana nga di ba? Para mas Parinig. para mas masarap iluluto. Oo, syempre. Mas masarap kumain. Komportable. What about si Ma'am Lisa? Si Ma'am Mary Ann. Favorite gift? Mm. It's really my child's presence. A hug from Ang sabi him. nyo nga, para siyang... Kasi parang- para siyang OFW eh. Kasi madalang magkita. Madalang magkita Yeah, in yeah. person. Kaya favorite gift, anak, kung nakikinig ka, it's his presence. Yeah, A hug from a child is the mother's best trophy. I'm sure. Yeah. Mag-agree. Marami mag-agree sa... Pero iba din yung, sabi nga ni Doktora Beth Canlas, iba din yung pera. May paampaw. Sabi kanina. Ano po, ako tuloy nagmukhang 2-3 years na ba niyang kinukwento? Pinaka-paborito daw niya, money booking. Hello, Doktora Beth. Ang ating... Paraan para itago yung pera. Pero mailalabas ni mama. Konting hila lang. Oo. Basta yun na yun. Ngiti. Yun ang tunay na magpapangiti. Ang paborito nating talent scout, Doktora Beth. Busy ka po, kanyan, busy. Busy ya Busy po, yan. election weekend, of Yes. course Monday po, putakalingwan tamo. Nga po holiday kasi it's election day po. Bumoto tamo po na yung tatapo ka rin. Presinto kahit mainit. Yung sagot po ni Ma'am Mary Ann, very naalala ko, I think yung naging title din po natin for Mother's Day, no? Warm Her Heart, which is very true. A hug, yung presence. Presence, yeah. Extra na lang, bonus na lang yung mga material Whatever. gifts. Yes. Oo, And yung whatever. mga wish ni mama na pagbibigyan mo, yung mga ganun. Pero Oo. iba yung... At saka yung mga unforgettable sunflowers. Marami-rami. Oh. Kanina po kinukwento niya paano tumatumbling yung anak niya. Pero makakuha ng sunflower, di ba? Ano sila ngayon? I think mas madami kayo sunflower over roses, no? Ayan. Flowers, maybe, no? From a daughter's, naman, perspective. Ito, OFW mode ito. Tunay na OFW. Inisip niya ako anong favorite gift ng mommy ko. Pero kasi my mom is very sentimental. So, just like tita, sabi, ang mommy ko gusto niya nakakasama yung family niya. So, given na yun na gusto niya akong makasama considering the fact that I'm an only child. So, I guess, mommy, punta na lang ako dyan. Send me a ticket. Pero kidding aside, I think my mom's favorite gift is
plants. Ayan. Parang when I started working, sabi niya, anak, every cut-off mo, bilan mo ako ng bonggabilya. Practical Nemo pala yun. yun. So, yun lang yung hinihingi ng mommy ko ngayon. At, ayun, maging masaya lahat. Punong-puno na yung bahay niya siguro. Hindi pa naman. Parang, this year lang siya nag-start mag-collect nun. Parang gusto ko makisilip doon. Gusto ko nakakita ng bougainvillea, lalo pa yung mga fuchsia pink. Yeah. Iba yung ibang kulay na. Iba yung saya nun pag ay nakita ang ganda. Lala ngayong tag-init, no? They're on full bloom. Parang with a vengeance talaga pag namulaklak, no? Yun. Actually, same thing. Pag nagsusweldo ako, binibili ko ng bulaklak ang nanay ko. So, sabi ko, kailan ko pa bibili ng bulaklak ang nanay ko? 20 years and running. May 20 years. But, and then, I think doon din nag-start yung mahilig kami maghalaman. So, Plantitas. mahal kasi ang roses pag ganitong panahon, di ba? Plantita kasi. Ako Yeah. hindi. Kasi sabi ko, high maintenance. Hindi sila highlight. Plantita po kayo. Maraming Magkakadebate tips. po pala ng ano dito. Mga plantita. But that started it. No? She loves the garden. Mahilig siya sa bulaklak. And then, sabi ko, bawat sweldo nga, bibili ko. Pero meron time na medyo mahal kasi. So, naging halaman na siya. Talagang Mga very lambing expensive. nila. Oo, So, dati skyrocket. okay. Ngayon, nasa, Nasa paso na. Oo. Maaga nga yung sa akin, last week pa na dyan. So, nakita na niya nag-bloom and everything. So, maaga po tayo. Diba? Hindi kailangan mahal. No, actually, no cost pa. No cost. Precious yun sa akin. Yeah. Bihira kasi. Bihira. And presents, no? They're around. And so, although I remember my best friend, sabi niya, ngayon mo pa pinahiram yung mga anak mo sa lolo't lola. Kung kailan Mother's Day, sabi niya, galit na galit siya sa akin. Sabi ko, buong taon naman. Parang feeling, makita mo lang, sabi ka, the moment you come home and you see smiling. Tama, nakakuha na ako ng idea. Ma, ang regalo ko, presents. Uuwi ako. Anong sabi mo? I am the gift. Diba? Presents actually, no? Wag lang makulit. Para po yun sa mga kapatid ko na. Yung message na yun, yung wag makulit. Yung mga bunso yun. May kakulitan na ba? May kakulitan. Best gift of being a mother. That I have received. No. I mean, what is it about motherhood that you Yeah. like the most? Yan. Kayo na po mauna. Yan. Kayo naman po. You know, nothing really beats knowing that there is a life which came from you. Yung feeling na lalo na yung mula maliit, tapos nakita mo growing. Tapos ngayon yung professional na, nagtatrabaho na, pwede na, kaya na niya buhayin sarili niya. Nothing beats that. Yung hindi na siya magugutom. yung and then yung makita mo siya na you've given him the gift of knowing consequences of his actions. And then you see him being a very responsible person, a very loving person. Nothing beats that. Tsaka parang nung maging nanay kasi ko, it was really a very special moment because, let's say, I decided to. Okay? And there's a lot of challenges around it. But I said, at that time, talagang yung mundo, transitioning from the disciplinarian, yung talagang yung parenting, talagang very strict and all. So ako, nag-deviate ako doon Right. So you wouldn't Would you agree it's a different generation? Kasi even my kids are in their 20s. So parang, ako yung first na nag-deviate. So I had to stand for the reasoning na spoil the rod and spare the rod and spoil the child. So I don't agree kasi with that. So my son, he's 26 now. I've really disciplined him with love. Never gave him a beating. Not even a verbal abusive word at that. Right. We've managed. Ako, na-sermonan ako ng anak ko Oo, mami, naririnig kita. Umabot Oo, naiintindihan kita. Umabot ng 26. Right. But
But he knows what I don't want. He knows when I'm angry. And he knows when I'm not happy with what he's doing. Oo. So, ang alam niya lang kasi, ang disiplina ko is, he knows that if he doesn't do something right, I will be very hurt. And he knows that if I'm hurt, I will definitely be very sad. So, yun yung aking pangdisiplina sa kanya. Ayaw niya akong malungkot kasi mahal niya ako. Emotional abuse. Naalala ko si Doc Malen. Doc Malen. Diba? Pag sabi niya na, dahil nakikita niya, ayaw nilang, doon niya dinadaan yung sa emotion. Well, yun sa kanya po kasi yung mga special children niya. Pero yung nga, sabi niya, ayaw pag nakita ng mga anak ko na, mommy sad. Diba? Doon na nila ma-feel na mali yung nagawa nila. Kay Dr. Spock ko yata, nabasa yon. I don't know if you've read the book. Sabi niya, kailangan malaman nila that their actions can evoke emotions from you. Otherwise, hindi niya malalaman. Hindi niya So you have to malalaman. show it. You have to Yes. explain to them na Mali kasi yung ginawa. pag Yes. sa ibang tao nila ginawa, baka ma-surprise sila. Na, ay, nakakagalit pala ito. Nakakalungkot pala ito. Ganyan. So, And it you have has to come from us. And no? you have to tell them na kung gagawin nila yan sa iba, the people will not just be sad. Baka i-hurt din sila. Or baka mag-retaliate kung bata yung nagawan nila ng gano'n. So he has to know the consequences. But you talk it out. Right. So I believed in that and I'm happy. I think yun yung trophy ko. Napalaki ko siya, hindi ko pinalo. Yeah, for some they, of course, as parents, we cannot say na ito yung style ko, dapat ganyan ka din. Of No? course not. Yan, reminder po sa mommies din, yung style po ni Ma'am Mary Ann may not work with your kids. True. No? Yes. Si Ma'am Marie, 4 ang anak. Yes. At saka ano pa sila mga bata. Paano Paano mo dinidisiplina ang Gen Alpha? Kasi kami nahihirapan kami Oo, sa actually, ang kolehiyo. hirap makisabay. Oo. Kasi lalo na yung aking eldest daughter. Siyempre, may mga, ano yan, Oo, yung gadgets. mga GC na yan. Oo. Yung mga Language IDK, nila. I don't know. So, minsan true. parang ang hirap isabay. Yung kanilang Generation Gen Alpha language. Oo. No? Ang hirap sabayan Tapos, yan. minsan tatanungin ko siya, anak, ano ba to? Oh, mami, hindi mo alam yan. Oo. Oo. Di ba parang alam mo, na-feel ko yan nung dati. Sa Naumpisahan mami ko ako sa naman. SLR. Ay, SLR. Sabi ko, mga anak ko. Kasi may estudyante ako senior high. So, I had 4 years of senior high. Tapos, kailangan mo siya matutunan. So, parang para akong na-orient muna bago nag-senior high yung mga anak ko. Sa dapat alam ko to. Oo, dapat alam ko to, makisabay ka talaga. yung mga IDK, SLR. Ha? Kahit Ngayon may bago pa. Kahit kay daddy niya. Minsan yung daddy niya pag nagchat-chat, gano'n na rin. Diba? Sa kanila, yung pagdidisiplin, kasi mas alam naman natin na mas nakikinig sa daddy kaysa sa mommy. Ang mommy talagang ano lang yan. Anak, gawin mo to, anak, gawin mo. Pero pag ang daddy ang nagsalita, isang beses lang. May nagdidisiplina. Pero ang ano din nun, kasi partner talaga kami na, mami, kausapin Was it a mo yan, conscious mami. effort na lumabas na lang yung roles Ganun na yan? talaga, oo. Naging natural. Yun na lang, oo. Mula dun sa panganay hanggang dun sa, ngayon, inaano namin dun, ini-implement namin dun sa aming bunso. Right. Kasi kahit 2 years old siya, parang ano na, matanda na. Kasi, minsan, magugulat ka na lang, Daddy, 2 years old. Ba't alam na niya? Ba't nagawa na niya? Minsan kasi nakikita sa older siblings. Yun. Tsaka sa amin kasi parang yung panganay yung nagdidisiplina sa younger. No? Yung panganay lang yung third parent tapos parang siya na yung, dapat ganito. Ayan. So, baka nakikita sa older. Oo. At saka yun nga, silang magkakapatid, ganun sila yung minsan nag-uusap-usap. Yung pag yung minsan alam nilang nasaktan nila yung feelings mo. Nag-uusap sila kung anong gagawin. Minsan may pipitas ng bulaklak doon sa garden. May ganun sila. May magtitimpla ng coffee. Yung parang pag minsan kasi hindi nila alam na may nagawa silang mali. Pero anong tawag dito, yung parang nakikipag-compensate sila na, mami, sorry. Yung ganyan. Or tas yung minsan, Relate si Vio. nasasabihan.
yan. Nasasabihan sila. Oo, matataasan Maya-maya ang may boses. magme-message, Oo. Mommy, I'm so sorry, I love you. May mga ganun sila. Oh, imagine nyo na kung anong kalokohan namin pagkakapatid. 7 kami. yun. Diskarte namin malupit. Oo. Oro mapali buntok. Aro like mo, di ba? Dahil si kong pera. Pag Yung ganun pag nga. masukitan nanay. Gets ko yun. Titext na namin si Kuya. Uy, totoo Kuya. ko yan. Gets ko yan. Ngayon tumatanda kami. Ako masyas buntok at nga makamod ka rin. Meron na may isang heads up na. Pag kunwari ako ni nako. GC ng mga bata. Mama, Aliyah pa kakainin. Hello, Mami, amo raw. Ipapa. Ali ka pa mo. Muli ka maranon. Imagine yung mga diskarte naming malupit, di ba? Magkakabate. Kuha, yalaya siguro pera yung mother. Pero kasi yung generation natin before, iba yung ngayon eh. Right. Yung dati talaga tayo, di ba, takot. Isang tingin Takot. lang. Oo, ganon. Pag medyo umirap ng nanay mo. Kaya titignan mo ng ganyan. Wala pa rin, parang gagawin. Pero, syempre, pagka may mga ganong instance kami, kinakausap din. Lalo na si daddy niya. Oo. Good that you have the time. Take the time. Kasi minsan parang, yun nga, yung huwag palalampasin. Oo. It's minsan, sabi nga sa teachable moment eh. No? Oo. Parang kunin mo siyang opportunity na pag-usapan. And, para hindi na bumalik sa future kasi, di ba? Oo. Para pag nandun Mahirap siya kasi ulit. pag nakasanayan na. Tapos yung medyo malaki na, hindi mo na siya kayang i-handle. Kaya maaga akong ano ba to? Kasi nga, nag-senior high ako, high school yung mga anak ko. Tapos sabi ko, ganito pala ang senior high. Okay. So, yung senior high nila was my letting go years. Kasi I knew pag college na, hindi mo na makausap. Yung, minsan isang araw, di kami nagkita. Minsan gagawin ko, hindi ko bibigyan ng baon. Para lang magkita ko. Ganon sila ka-busy. Kasi I come home, tulog. Di ba? Tulog. Relate na relate ka, di ba? Minsan isang linggo, hindi kayo nagkita. Kung hindi lang kayo magsisimba ng linggo, hindi pa kayo mag-uusap, di ba? Kasi misa, tapos pag sinabi mo, tara, kain tayo. Mag-take out na lang. Yung talagang walang time, walang energy. Kasi they had a lot They of have things to their do. own world already. Tsaka may barkada na. Yes, mga ganon. So sabi ko, letting go years. Senior high. So sabi ko, eto ngayon, pag sumasama, huy, wow! Diba? Pag niyaya mo, kaya lang mahal ang suhol. Ay, Bili tama. kita sapatos. Bili kita. Kaya last week nakidnap sila ni Tita Tony. Silang 4 nakidnap. Bili ko kayong damit. Wow, ang mahal naman ang kidnap. Diba? Ang late batch. Diba? You really have to take the time to get to see. Nakikipag-appointment ang nanay. Tango na yung Mary, Hello. Can I have my appointment? Conscious effort. Kasi when we were younger, hindi namin ginagawa yun. Diba? I don't know if kasi nga wala sila, no? Actually, relate po ako dun sa fact na hindi binibigyan ng baon. Kasi minsan, tama yung sinabi nyo. Nung college ko, kasi I was studying in Manila, and even in law school, Manila pa din, sabi ng kasi mommy ko mas nag-reach out, mas makulit. And I think typical ugali ng mothers na nag-care. Dadaanin ka sa nag para lang. Di po nag. Ay, hindi na. Kukulit. Mga kamusta, good morning, ganyan. Naglalambing po. Tapos ang daddy ko, hayaan mo lang, nag-aaral lang yan, walang ginagawang iba yan. Ang sabi po ng daddy ko, kakausapin ka niyan kapag may kailangan na siya. Kakausapin ka niyan kapag manghihingi na yun ng baon. So super relate po ako kasi totoo nga, kapag nag-call na ako sa kanila, alam na nila manghihingi na ako ng pera. Ito na. Wala nang baon. Kaya Relate pala, much. i-hold yung baon. Hold. Hindi, kasi, at saka maaga kasi sila. So, sasabihin ko, gisingin niyo ako 6 o'clock. Yan. So, dati, kailangan hihingi ng baon. No? Tapos, binigay ko ng baon ng 1, pero gisingin niyo ako 6 a.m. Baliktad na role namin ngayon. Sila na nanggigising sa akin. Tapos, Mami, magsi-6 o'clock na. Malilate ka na. Alarm clock. Alarm clock. Para sila naman, para
mas responsable sila. Very responsible. Ano na yan, naka-uniforme na yan. About to go out of the door. Ay, ganito na lang ang buhay namin. Di ba? Pag, Parang ayun senior nga, pag na. malalaki na. Huwag malalaki na. Kaya nga po, pinamimigay ko muna yung mga kapatid ko. Baka naman po gusto. Para si mama ko naman magpahinga. Pahiram muna bukas. Oo. Pinanamban mo. Ating kaya pong kaka-30 ng pong, bala po kasi anak na talaga. Tapos yung metong 10 or 11, pero sa kulit. Kaya tawag ni mama sa kanya, kulilit, sabi na gano'n. Kaya balada po kasi, feeling na ako, apo na nala, anak ko lang. Grabe na aban na. Grabe naman, anak ko pa nga college. Grabe, aga. Pero yun po, kaya nga, baka Relate much? pahiram ko muna po. Pahiram muna. Yes, ayala po kagigisa ng kwento rin. Hindi maiinip. Yes. Ito yung panahon na dapat ninanamnam. Diba? Totoo yan. Yung kakulitan. Yeah, teenager, ano? Oo. Hindi na nagsasalita Alam mo, yan. dati, ang gusto ng daddy niya, mag-separate room yung dalaga, yung lalaki. Kasi ano sila, girl, boy. So, iniisip na ng daddy niya kung paano yung room, ganyan, setup. Tapos, one time, Mav, doon ka na matulog sa room mo, sabi niya. So, yung mga bata, ayaw pa nun. Kasi, ano pa Sanay, Tapos, nung dumating na yung point na, 2 nights pa lang sila nag-sleep doon, Mav, dito ka na matulog sa kwarto. Kasi parang na-realize mo, ilang sleep na lang, hindi natatabi sa'yo yan. So, kahit andun kami, at least sama-sama. O ngayon, yung si ate na yung nag-request, Daddy, pwede na ako matulog sa room ko. Sabi niya gano'n. So, sabi ng daddy niya, para lang hindi pumayag, sige, matutulog ka dyan, pero walang aircon. Sabi niya gano'n. O talagang ginawa niya. Si daddy ang may sipa. So, ginawa niya, o sige po, daddy, sabi niya. Talagang hindi siya nag-aircon para lang matulog na siya sa sarili ng room. Ganyan. Yeah, even my eldest ganyan. Inangkin niya yung kwarto. Nilinis niya. Oo. Nilinis niya, nilagay niya lahat ng gamit at instruments niya sa kwarto. Ngayon, Wala ka space. ang nagre-request sa amin ngayon, si kuya na. Yung aking 13 years old. Daddy, Ayan kailan na. ako magkaka-room? So, syempre, unti-unti. So, syempre, ang daddy, na-hurt. Sabi niya, gusto ko patabi pa sila. Oo, ganyan. I think that was what made us close. Kasi 4 po kami babae. Tapos we had 1 room. Parang 2 kwarto siya na, malaki-laki. So, kasya naman kaming 4. Di naman mo kami magsasabunutan. Pero for the longest time nga, kasi din din makaka-relate si Attorney Rim. 4 kaming babae na magkakasama sa kwarto. So, lahat ng kakulitan, lahat ng kaartihan, Ma'am Jo. we go back to it. Yes. Di ba? Me at 27, iisa pa rin ang kwarto namin lahat. Unless nasa isang bahay ako, dun po ako may sariling kwarto. Pero pag matandang bahay, till now, kami lahat, 27, 21, 19, Kahit lahat. yung mga matatanda na nakakakwentuhan ko, yung mga anak nila, sinasadya nilang isa lang ang unan. Kasi nga, gusto nila mag-share, matuto mag-share. I don't know kung dinatnan niyo yung mga ganong style ng parenting. Ako as a child. Oo, that's right. Isa lang ang unan na mahabang gano'n. Oo, di bali magkasuntukan. Habang natutulog. Dase pa dase. Oo, kadase. And sa baryo kasi dinatnan namin, yung isa lang yung unan. Tapos lahat. Haba. Oo, haba. Kaya Parang nakakatuwa. Hotdog. It's like one long hotdog pillow. Yung bolster. But you really make your own. Kasi i-harvest mo yung kapok. Di ba? Kapok is the cotton na Yung nasa cotton. tree. No? Yeah. Yun po pala yung term. Ako naman po, nabutan ko pa rin kasi sa barangay po, may iilan pa na may puno nun. So, kukunin, may mga tela nun. Ikaw yung maglalagay. You remove the seeds. Yes po. Para hindi maingay. Yun pala yung masaya din na nakaabot ka Yeah. pa sa mga grandparents din. no? Yeah, di ba? Ngayon na, bigla ko nga naalala yung lola ko. Sana, I wished I saw her face. No? Kasi maaga po naman din. Sabi ko, but we're very happy with how our parents are grandparenting our kids as well, no? Tontuwa din kami paano. Kasi hindi nila dinatnan eh. So, parang ngayon, bumabawi sa mga apo. Diba? Mas grabe ang grandmothering. Mas grabe ang... Huwag niyo muna pong masyadong banggitin. Baka marinig ni mama ko mag-request.
Hindi ba po? Huwag muna po. Masayaman po yung kwento mi about motherhood. Painawatang bagya. Painawataya mo pong bagya. Tipunan tapang po yung ailita mo. Wapen. Karakalay. Opo, isudo tayo po yung kwentuhan. Pangay ba't ning meto nga kanta at mapilang paganaka. Yun. Abayan nyo kaya pa po magbalik kaya pa ing. It's a girl thing! Kambe ning maglapo tula pauli ning kalam ning mabiya Kristiyanong kasal pantayanan, kikilalanan tamo ing kayawsan bilang laiko. Numakananong ni sundo ing pamanyulong at pamipalaganap king pimama ng maya pabalita. Lalong-lalo na karing kapatadamay na, milelele, melili at maluka. Babiyane po kaya kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, king pamanimuna ng Brother Renato Galang, ing meto nga programa nung nukarin mi kapami katagon, ban pisabian at panigaralan ding ega ng paninap, ligagap at buring paintungulan anting laiko. Bantunay ang panamdaman at biyayan ang timong komunidad ang mipapanganap, mipapananggap, mipapangadi at mipapanantabe. Abe-abe talang pagmasusyan ding grasya tamo. Programang makarikil karing kaparang laiko. Iting programa maramdamya king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Bengi, at Tapanalbenya king YouTube at Facebook live stream. May Kenny at misasan metong tamo king programang Laiko Labka, programang makiramdam at magparamdam. You might have a mom, she might
At magbalik ya po It's a Girl Thing. Yabayo po yung Miss Jo. V, and of course, our mothering queens. Miss Marie, Ma'am Mary Ann, and Attorney Rim. Kung magiging future mother tayo, Attorney. Kung, di ba? Kaya, We'll see. We'll see. Oh, di ba? Ang dami nating friends. Bago Yes bago po natin i-shout out yung mga nagpapa-shout out. Huling tanong po siguro natin for our mothers. Tip po para sa mga bagong nanay na ngayon alam niyo na nag-uumpisa. You've been there. We know how it felt na but babasahin muna natin yung mga messages before that. Yes, syempre hello po sa ating mga friends, sa mga nakikiselebrate na po ng advance Mother's Day with us. Hello po kay Lorraine Daclan, Hedburn Reynardo, Annabelle Lusong, Princess Marie Sandoval. Meron po tayong isang friend dito, naka-Japanese yung name. So, hindi ko po siya mababasa. Kung Korean po, sana mababasa ko. Pero yun, hello din po kay Ron Evangelista Roque, kay Nilo Gomez, kay Mila Mendoza, Brother James Pasamonte, kay Manolo Formosa, Carmela Cano, May Pineda, Nino Galvan, at syempre ang mga sisters po natin from SI Pampanga. February, kay Rosung Lau, Raymart Alfonso, kay Miss Grace, hello po! Hello, Press Grace. Kayo naman po, kailan babalik dito? Ang dami niyo pong naisugo dito. Sana makabalik din po kayo. Hello din po kay Karen Victorio, Mary Ann Samson, Adalberto Francisco, Mary Carl C. Su, Rodel Cavugos, Miss Ruth Rodriguez, JC Calugas, Angel Faith, and kay Ampi Sagum Dizon. At syempre po sa ating mga friends na nag-comment, sabi po ni Miss Grace, hello press! Uy, man naging press, naka-blue po kasi ako eh. Sali na. From white ka na niya. Naku. May Philippine Iba Miss Korea. Mag-white ka lang. Pwede Kay, sabi naman po ni Mary Carl C. Su, sana po English and Tagalog for your non-Kapampangan viewers. Naku po, sige Apologies. po. Yes. Yung lagi natin sinasabing, mag-buisit is Wag kang... Do not fret. Iba po kasi yung ano niya, yung... Iba yung dating. Iba yung kasi niya, Kapampangan niya po Kapampangan. Ituturo na lang po namin sa inyo. Pag ka magbusit, Oo. wag kang... Hindi masungit ang tawag doon sa Tagalog. Hindi po siya eh. Buset. Busit pa rin po. Buisit. Wag kang maging masungit, pero it's more like wag kang maging unhappy. Iyon. Or direct translation siguro, always be happy, always smile. Basta wag... Don't be grumpy. No fret. Ayun po. No Thank you, attorney. From Mark Leandro Rodriguez, naman, di ba? Yung katabi ko po ngayon nating co-host. Sabi po niya, pa-shoutout naman po mga magagandang dilag ng SI Pampanga. And more power to Bright FM. Thank you. Shoutout niyo muna po. Hello, Daddy. Since nag-message ka na, I love you too. Wala na, nanalo na. From Chesley May Mendoza, hello, Attorney Rim. Yun din pong naka-Japanese na name. Hello po, Attorney Rim. I think sabi mga niya. besties ko yan. Hi, Chess. Hi, MJ. I think. Ayun. Hi, besties ni Attorney. Hello. Meron din po, parang marami ding fancy Attorney Rim. Meron pa dito, di ba? Wow, mga... Siya yung sinashoutout po. From Charles Mangyo, Attorney Reeves. Hi, Charles. Si Ma'am Mary Ann kasi hindi niya pinagsabi na. Ay, kasi Hindi pati ako na-surprise eh. Sekretong malupit. I hope you had fun. We did. Recorded yan, Attorney. Pero syempre, meron pa tayong last question for po. our friend, si Ma'am Mary Ann. Sige. Yes, ma'am. Oo. Advice to our young parents. Yes. Kayo nakalampas na eh. Mamaya si Ma'am Marie, in the middle of. So, sa mga bagong parents, young mothers, you are being given a gift of life.
it's God's best gift talaga. It's God's expression of love. Kaya ang marirecommend ko lang, love your child. Kasi when you love your child, you will be guided on how to discipline with love, and that person will grow to be a very wonderful, responsible person. And nothing a mother would wish than for a child to be successful and to be a good person. Kaya always be guided with love. Hindi ka magkakamali dyan. Yeah. Beautiful. Yes. Yes, Totoo po. Ma'am Marie. Middle. Nasa kalagitnaan. Since, yun nga, love, talagang kailangan ibuhos mo sa mga anak mo. Siyempre sa family. Kasi minsan, hindi man ako perfect as a mom, syempre may mga natututunan din ako sa aking mga, lalo na sa aking mami, sa aking mga kapatid, yung mga Ako nagmo-moment kaibigan. na siya. Oo. Ibig sabihin, minsan napagkukwentuhan na ganito, paano mag-discipline. So, ang sa akin lang is give time sa mga bata. Kasi yun ang important sa kanila eh. Talagang natitreasure nila yung time mo. Yun nga. Kasi pagdating sa mga bata, yung ganun. Yung minsan nga lang, pag may mga achievements sila, di ba parang meron ka ng mga... Umaakit pa lang sa stage. Oo. Ayun, time, love, syempre effort din. Yung pag-aasikaso mo sa kanila. Yun ang aking mai-a-advise. May question din ako kay Attorney Rim. Siyempre, hindi naman pwedeng kami mga daughters dito. Then from being a daughter naman po, yung nakita nyo sa mommy nyo na you'd like na pag kayo na rin yung naging future. Mommy, ano yung parang i-a-apply nyo rin? If there's one word that I could describe my mom, it would be she's a giver. So, sobrang giver niya, not only to me, but also to her friends and family. So, if meron isang trait yung gusto kong i-embody, if I will be a mom, it will be I should be a giver. Kasi parang kapag mapagbigay ka, mas maraming blessings and mas masaya yung takbo ng buhay niya. So yung mommy ko kasi, even though she's stressed, nawawala yung stress niya kapag nagbibigay siya. And I think yung act of giving, rooted siya doon sa love niya for me, and for her family and friends. True. Giver of time, giver of love. Diba? Yun. In all aspects. Yes. Ma'am Ikaw. Jo. Ay, ako. Ikaw Ma'am Jo. muna. Kay Mami Amorao. I am the gift. Tamo kayo na. Yung sa akin naman po, maliban sa giver, yung pagiging understanding. Na ako, parang kailangan kong aralin. Alam niyo, na-a-apply niya naman po. Pero I don't know, parang pag ako na yung nasa motherhood, parang ganun. Kaya ko din ba? Yung ganun? Or yung mga ginagawa po ninyo? Parang, ang bigat na responsibilidad. Ang laking regalo, but at the same time, malaking responsibilidad din po siya na. Kaya nga, through yung mga gantong kwentuhan, syempre, kahit di naman po ako nagsusulat, diba? Yung mga natututunan mo na hopefully, pag kami na po yung nandun sa ganong situation or phase na ng buhay namin, ma-apply din namin. Di ba? Hopefully. Recorded pa man din lahat to. If po. When. Tsaka talaga, natututunan mo everyday. Actually, everyday sa learnings din. Minsan natututo din tayo sa mga anak natin. Ganun din, parang give and take lang. Tinanong ko nga, nasa SM pa ba kayo? Nag-send ng pictures nila magpipinsan sa kwarto niya. Okay. Sagot ko sa kanya, che. Diba, it's learning how to communicate. No? I think nabanggit na kanina. How to communicate with your kids. Dadalawa lang, iba pa ang lengguwahe. Diba? Iba pa yung lengguwahe ng pakikipag-usap. Kaya si Apong Luding, pag may nagre-reklamo, ang nanay ko, 7 yung anak. 6 kami. Tapos, how she would speak to each one is different. Totoo po Yun yung yan. napansin namin. So, iba-iba po tayo ng personalidad as mother, yung mga anak natin, iba din. And so, walang isang style, right? I think everyone will agree. One thing that I've read recently, sabi niya,
yung mga anak mo, hindi nila mamahalin yung sarili niya of how you gave love to them. It's how you loved yourself as a parent, as a mother. So, kailangan po talaga mahalin natin yung sarili natin para matuto rin po yung mga anak natin how to love themselves. Kasi nga, ano yan nakikita, namomodel, di ba? So, hindi yung bigay ka ng bigay, kailangan mahalin mo rin yung sarili mo. Kaya nga yung ating advocacy to self-care and self-love and yung me time, malaking bagay po yan. Kilay is life. Nag-umpisa tayo sa Kilay is life. Sa tulog, no? Plants Matulog. are life. Oo. Yes, plants. Diba? Plants is life. Maging plantita. It has a lot of positive effects po sa buhay natin. And of course, po magbuisit. Yun na ang kailangan kong... Kailangan nakangiti. No? Ayan. Parang yun po yung kailangan kong matutunan. Kaya ka magbusit. Yan. Isa yun napulot ko na pagpasok mo daw ng kwarto, pag nakita ka ng anak mo, dapat nakangiti ka. At masaya ka na nakita mo siya. Kung ating kabuisitan, ibabame pa. Ano? Ileleme pa. Ibabame pa bayo ka lungob. King. True. Wherever na nandyan yung anak niya. Kasi that child will absorb. No? Yung ano man yung kabuisitan mo. Kaya tapo magbuisit. Maging masaya, tamo Kimbe. Kasi ano yan, ibit-bit na katamo ng sayata ngayon. When times are difficult. When times are difficult. Agyo tayo pong bitbitan ng sarili. If you find the joy in everything. The more Right? you And need to we felt so much joy po at marami tayong bagong barkada today from Salamat. SI Pampanga. Thank you for Mukha inviting po akong kabarkada rin. Miss Grace, bagay na bagay. Ano? Akala niya, ito na yung panliligaw. Press Grace. Ito na Miss Grace, Ito lang po yung nakalaba ko ngayon. Press Grace, may bago na po Mag-white na next month. Kwento pong napakasaya at kami po hopefully nagdala ng maraming light and love from our friends from SI Pampanga. Congratulations on your golden anniversary. Thank you so much. Yee! Umabot ng 50. 2 more years. Longer than most relationships. Diba? Ayan. Sana po makita namin kayo ulit soon. See you next month. Sana bigyan pa kayo ng maraming powers ni Lord. At, As busy para women, mas marami alam pa naman tayong natin, matulungan. very busy sila as mothers, as a daughter, and in general, busy women po sila. Kaya At more kahit powers. sa SI, mother kami to a lot of young girls. Yes, diba? Daughter pa din. At kailangan ng maraming powers. And so, yan. I'm here. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day, At everyone. ang aking mother-in-law. Thank you po. Would you like to greet friends? Oo nga po, baka may bago mga tayo magtampo, baka may mga ihahabol pa po kayo. Ako pinakamarami yata ang babatiin. Syempre, Happy Mother's Day sa ating po mga mommies, mga friends, and nakalimutan ko tuloy. Basta sa lahat po ng mommy, ayan ang ating araw bukas. Kaya day off, magpakasaya po tayong lahat. Natakot po ako. Sabi ni SI Pampanga, naku, si Press po ba ang gumagamit nito? Mag-member na kayo kasi. Sabay tayo ng bukas. True. Parang may bago Na-sense ko lang may bagong comment. Yes, ma'am. O yan, kahit wala siya dito. Happy Mother's Day po from SI Pampanga. So sa inyong lahat, sa mga magagandang nanay, ngiti lang ho palagi. At itong araw na to, isang araw lang, pero alam nyo yung motherhood is more than 365 days a year. So, Sa aking mga kapatid, Happy Mother's Day, and most especially Happy Mother's Day sa aking nanay in heaven. Yes. And Attorney Reem. Happy Mother's Day po sa lahat, and Happy Mother's Day kay Mommy, and sa mga titas, sa mga friends na mothers na, and to everyone, and to all mothers out there, let's enjoy your day. Day off. Day off. Mother's Day off. Mother's Day off. Hello sa mga friends natin sa City College of San Fernando. Hello. Kumusta po? Kaya happy Mother's Day sa mga friends. And sa mga kapatid, sa mga tao sa St. Jude, hello po. Mga silent listener. Si Tita Au Reyes, happy Mother's Day. Ayun na po, coming up next at 5:30 p.m. Laiko Labka. Ito na po ang huling leg nila for the election highlights. Kaya, syempre,
sa Monday na po ang election. Kaya kailangan pakinggan po natin ano pa yung mga kailangan nating reminders from them dahil PPC, RV po ang usapan pa rin. Kaya Oh, nice. wag po kayong lilipat ng frequency. Tsaka wag niyo pong i-exit yung Facebook niyo. Next Ayan na na po susunod yan. na yan. Susunod na Monday, election day, mga ditampo, bayta bumoto. Bumoto tamo po, kampo mapali. Yes. Parakal tao. Gamumuran po. Gangumuran pa. Bumoto tamo. Take the chance. Take the Vote wisely. Vote, Vote wisely. Ipagdasal po natin yung mga iboboto Mga natin. dita pampo bay tabo mo. Yan. Tutuita. Dakal, Pangadime. dakal po sa pamat. Kami po Salamat napasaya ng ating mga friends. Light and love from our friends from the Soroptimist International Pampanga. V, I'm here. I'm here. Ay. Magpaalam na kayo po. Sunday po bukas. Happy Mother's Day. Simba tamo po on Monday. Magboto tamo po. Please go and vote. Ini po, ing. It's a girl thing!